Ang So, napagbenta, Okay na, thank you. Nandito na, okay na. Nandito si... Ito si District Director. No? Sige. Nagsimula po yung transaction, December 15. Na itong si Dayan ay bibili ng Montero. Ang magiging ang ahente ay si Pia. May ni-offer siyang Montero and nagbayad siya ng initial payment na 550,000 on December 18. Then to complete the transaction, para mabayaran niya, bebenta niya yung Innova niya para makumpleto yung payment. At ang ahente ulit si Pia. And yun nga po, noong January 16, may buyer na po sila sa Innova. At nagkabayaran po sa loob mismo ng kanilang bahay. And of course, parte ng inimbestigahan natin what went wrong on the night of December 16. Kasi it turned out non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel si ano. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, estafa cases. So, talagang gawain na nila and it appears na parang may plano sila talagang gawin yung bagay na yun. So, it's part of tuloy-tuloy pa rin po, open pa rin po yung investigation natin. Saan pumapasok, sir, yung 145,000 na binigay? Saan pumapasok? Anong 100 500. yung 100,000 po is yung na-recover. Na-recover na pera kay Christian after the arrest. Yun po yung na-recover sa kanya. And at the same time, yung of course, cellphone niya, tapos yung 100,000. May mga previous na cases na itong mag-asawa. May possibility ba na ginagawa nila sa mga previous nilang mga biktima yung same modus po na ginawa nila kay Molinito? Naniniwala kami na wala pa namang previous na napatay itong ano. But it turned out na may mga kaso sila at even police officers naging biktima po nila. Nakaklase po ni Christian Panganiban. Dahil si Christian Panganiban ay dati pong pulis. Sir, yung asawa po ni nung biktima, si Mr. Molinito, is POI pa rin hanggang ngayon dahil po iniimbestigahan bakit pinush niya mag-cremate kaysa ipa-autopsy. If ever ba, sir, pwede ba siyang kaharapin na kaso po doon sa ginawa niya? A case of obstruction of justice was filed against him ng PRO3 dahil po sa actions po niya na napakremate po pati yung mga damit at mga kumot at saka yung na-recover sa kanya. And he is under restrictive custody sa NCRPO. And of course, continuous po yung yung investigation natin. And aside from the criminal charges against him, ay magkakaroon po siya ng admin case about what happened po doon sa program. Pero wala pa naman tayo nakikitang parang conspiracy nung asawa doon sa mag-asawang suspect po. Yung ang nangyayari po sa parang itinuturo po ni na may involvement siya ni Pia Panganiban po. Anong klaseng involvement daw yun, sir? Sinasabi niya na may alam and everything. Pero hindi po during inquest. Tuloy mo. Pakita lang kaya natin sir. In-inquest din natin si John, yung asawa ng biktima. So happened that during the inquest, yung complainant na si Daisy Gabres na kapatid ni Dayan ay nag-withdraw doon sa kaso na yon. Kaya temporarily, he was released by the inquest prosecutor. But sabi nga ni RD, continuous yung investigation and case build-up kasi meron pa tayong
gustong malaman at meron pa tayong mga gagawing hakbang. For example, yung mga gadget will be subject for cyber warrant. Thank you po. Kasama rin siya doon sa allegation kasi ni Pia na ini-implicate siya, no? Doon sa hindi, doon sa suspect, pakita. Ayan yan. Meron kasing sworn statement din si Pia taken last January 29, nababanggit siya doon. And I think yung video na nasabi na tinatawagan siya, pinakita na lumuhod at binaril, merong nagsisirculate, which is under, iniimbestigahan din natin, no? Kaya nga medyo, on our part, medyo conflicting na yung mga sinasabi niya pag ini-interview siya ng mga IOCs natin. And I think the best way, we will wait for yung reply niya during by February 6 dun sa preliminary investigation. Yung counter affidavit niya. Ano po? Pwede pong explain natin further yung naging interrogation dun sa husband. Paano po natin nasabi na parang medyo hindi siya remorseful dun sa, or walang nakikitang emotions despite namatay yung asawa niya tsaka yung anak. Ano po ba yung mga sinasabi? Naitanong ko din yun sa tingin ko dahil 3 years na siyang hiwalay din, baka yun ang isang hindi. Pero doon sa anak, sabi ko rin, siguro bothered, medyo stress na rin siya that time. Mahabang araw din yung inintay eh. Imagine, nag-report siya ng January 19, umabot ng 24 na nakita si Dayan, and 29 yung bata naman. So, at willing naman si John to submit his cellphone, no? Kaya cooperative siya together with his attorneys. Opo. Thank, Yes, under restrictive custody, nasa NCRPO po siya. okay na. Thank you very much. Thank you very much, Colonel Randy Glenn Silvio. To Okay na. the cameraman and videographer na gusto pong mag-cover, pwede kayo mag-standby po dito, sir, ma'am. Dadaan po yung mga nahuli para makunan po ng video. Yes.